Paano ba mag-sign up sa Light Finance? So, tingnan natin ngayon, no? So, pagpunta nyo dito sa page ko, meron tayong mga post dito. Merong link papunta doon sa paggawa ng trading account. So, click natin yan and you'll be directed to the Light Finance website. Light Finance is the broker kung saan tayo gagawa ng ating trading account. Dito yung magre-represent natin sa market. So, 18 years na itong Light Finance, ano? And hanapin nyo ng registration button and input niyo dyan ng inyong email at saka yung gusto nyo gamitin na password sa Light Finance. And okay, type natin dito yung email at ang inyong password. So, hindi kailangan yung password nyo sa email nyo mismo. You can use different password para dito sa Light Finance. At kailangan tandaan nyo. So, check nyo yung read and agree, tsaka yung sa personal data processing, and then click register. So, sa umpisa niya may lalabas na yung install nyo yung app, no? Pero huwag nyo muna install yun. After mag-register, bago nyo i-download yung app. So, punta kayo dun sa inyong app store and type or search Light Finance. Makikita nyo yung Light Forex Mobile Trading. So, Light Forex by Light Finance. Ako na-install ko na kasi ito. So, I will click open. And pag tinanong kayo ng inyong login, so input nyo lang yung email nyo at saka password na ginamit ng nag-register. So, dito makikita nyo yung profile nyo. Merong 4 na tab: trading, copy, portfolio, and more. Dun sa more, punta kayo doon sa verification, input nyo yung phone number, and then yung sa identity verification, yung inyong mga car valid ID, at saka yung proof of address. So this is part of the KYC o yung know your customer, no? Parang sa mga bangko. So just to make sure, ito rin yung Islamic account para sa swap free ang inyong account. And then, para mag-verify, malaman niyo yung status ng verification, punta kayo sa mga chat, doon yan itong support service, meron din doon sa notification channel. Usually may message sila dyan kung may issue sa inyong mga nasubmit na docs or kung okay na. And then, kapag okay na, verified na yung account niyo, punta kayo sa finance, dito kayo magde-deposit. So, may mga popular method. Itong bank transfer, local deposit, crypto, electronic system. So, depende dito. Ang madalas ginagamit yung bank transfer instant at saka yung bank card. Ito yung electronic system. Kung meron kayong mga ganyang account, bank transfer, may dalawang method. At saka, yes, kapag nakapag-deposit na kayo, may fund na, pwede nyo search yung sa top, yung 3 dots na yung sa taas, and then yung yan, search nyo dyan yung FTM. May dalawang lalabas, yung FTM sent ang piliin niyo, yan yung 4 copy natin. So yung punta nyo yung portfolio niya, kung ano yung mga open trades, trading history, yung mga na-close na, and yung info about the trader. So may description dyan ng aking system, magkano yung minimum capital, ilan ang copiers, ilan ang total fund ng copiers, ilan yung monthly gain, ito yung monthly performance natin. So, i-click nyo lang dyan yung copies dun sa probability chart, and then type nyo yung inyong capital, yung na-deposit niyo, and then click nyo yung copy setting, pero default lang yan, okay na yan, in proportion to my fund, and then click copy. And then after ilang seconds, yan na makita niya may success. So nakaka-copy na kayo niyan. So ibig sabihin yung account ninyo nakasabay na dun sa account ko. So every time mag-open ako ng new trade, mag-open na rin yung trade niyo diyan. So ang gagawin niyo na lang ay titingnan niyo yung progress kung nagka-copy nga siya, and kung ilan na yung profit or yan. So dito pag na-click niyo yung makikita niyo dun sa inyong portfolio tab, meron kayong copy doon kay FTM sent. Nakikita nyo yung details dyan, yung entry point, yung current level. So makita nyo kung ilan na yung naging gain ninyo since sa pagpasok kayo. At saka yung trade volume, ilan na yung inyong capital. So yan lang, ganun lang siya. And please follow for more